Naitanong mo na ba sa iyong sarili, bakit may mga taong tila ba laging pinagpapala, habang ang iba ay patuloy na naghihirap? Ano ang tunay na sikreto ng tagumpay? Ito ba'y bunga lamang ng swerte, o may mas malalim na dahilan sa likod ng bawat matagumpay na buhay? Sa kabilang banda, siguro may kilala kayong mga sikat na tao o celebrity na, sa kabila ng kanilang tagumpay, nauwi pa rin sa depresyon, o mas nakakalungkot, sa pagpapakamatay. Tulad na lang nina Robin Williams, isang sikat na komedyante sa Hollywood, o si Anthony Bourdain, isang tanyag na American chef. Ilan din sa mga kilalang Korean celebrities ay nagkaroon ng parehong malungkot na kapalaran. Kung titignan natin ang kanilang buhay, tila nakuha na nila ang lahat. Kasikatan, kayamanan, at tagumpay. Pero bakit ganoon ang kanilang kinahinatnan? Meron bang kulang sa pagiging matagumpay nila? Ano ang hindi nila natagpuan? Sa video na ito, hahanapin natin ang sagot sa mga tanong na ito. Naway maging daan ito upang luminaw sa inyo ang anumang agam-agam tungkol sa tunay at tamang landas patungo sa tagumpay. May mga lihim na kaalaman na matagal nang naisulat. Mga batas o hakbang na sinusunod ng mga pinakadakilang tao sa kasaysayan. Sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 hakbang para maabot ang tunay na tagumpay. Mga prinsipyo na hindi lamang praktikal kundi matibay ding nakaugat sa salita ng Diyos. Huwag mong papalampasin ang video na ito, sapagkat sa dulo, ibubunyag natin ang pinakamahalagang lihim ng tunay na tagumpay sa buhay. Isang sikreto na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Unang batas. Tiyak at malinaw na layunin, o kaya sa English ay fix the right goal. Ang unang batas o hakbang sa tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng tiyak at malinaw na layunin. Hindi maaaring magtagumpay ang isang taong walang direksyon. Sabi sa Kawikaan 20:18, kung walang pangitain, ang bayan ay napapahamak. Kung nais mong umunlad, kailangang malinaw sa iyo ang gusto mong marating. Gusto mo bang magkaroon ng matagumpay na negosyo? Makalaya sa utang? Mapatatag ang iyong pamilya? Isulat mo ang iyong mga layunin at gawing gabay ang Diyos sa iyong mga plano. Sa kasaysayan, ang lahat ng mga matagumpay na tao ay may matibay na pangitain. Hindi lang sila basta nangangarap. Sila ay nagtakda ng tiyak na direksyon sa kanilang buhay. Ang tagumpay ay hindi aksidente, ito ay resulta ng matibay na pagpapasya at aksyon. Alamin mo ang layunin mo at huwag kang lumihis dito. Kung ikaw ay isang bangkang walang direksyon, kahit anong lakas ng alon ay dadalhin ka sa kung saan-saan. Ngunit kung mayroon kang malinaw na layunin, anuman ang unos, may tiyak kang pupuntahan. Subalit hindi sapat na magkaroon lamang ng layunin. Kailangan mo ring tiyakin na ito ay wasto, isang layunin na hindi lamang pansarili kundi may mas malalim na kahulugan. Marami ang naghahangad ng kayamanan, ngunit ang tanong, bakit mo ito nais makamit? Ang tamang layunin ay hindi lamang nakatuon sa material na tagumpay, kundi sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa tamang prinsipyo ng tagumpay, ang isang layunin ay dapat may kabuluhan at naaayon sa tamang pagpapahalaga. Hindi lamang ito dapat maging personal na ambisyon, kundi dapat ay isang pangitain na may positibong epekto sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang isang tunay na matagumpay na tao ay hindi lamang iniisip ang sariling pag-unlad, kundi pati ang kontribusyon na maibibigay niya sa iba. Kaya bago ka pa man magsimula sa iyong paglalakbay tungo sa tagumpay,
Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang tunay kong layunin? Ito ba ay may kabuluhan at makakabuti hindi lamang sa akin, kundi sa iba? Kapag natagpuan mo ang tamang layunin, iyon ang magiging matibay na pundasyon ng iyong tagumpay. Pangalawang batas. Edukasyon at patuloy na pag-aaral. Hindi sapat ang mangarap lamang, kailangan natin ng sapat na kaalaman upang maabot ang ating mga layunin. Sabi sa Kawikaan 4:7, ang karunungan ay pinakamahalaga, kaya't magpakatalino ka. Patuloy tayong matuto, hindi lamang mula sa mga libro, kundi pati sa mga experience, mentor, at sa salita ng Diyos. Kung nais mong magtagumpay sa negosyo, aralin mo ito. Kung nais mong mapabuti ang iyong buhay pinansyal, matutong mag-budget at mag-ipon. Ang tagumpay ay para sa mga taong handang matuto. Napansin mo ba na ang mga pinakamatatagumpay na tao ay patuloy na nag-aaral? Hindi sila humihinto sa pagkatuto. Sila ay palaging bukas sa bagong kaalaman. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon lamang. Ito ay isang proseso. Ang taong hindi natututo ay tila isang punong hindi nadidiligan. Sa kalaunan, ito'y malalanta at mamamatay. Ngunit ang isang taong patuloy sa pag-aaral ay patuloy ding umuunlad, nagiging matibay, at hindi madaling matinag. Ayon sa tamang prinsipyo ng tagumpay, ang edukasyon ay hindi natatapos sa loob ng paaralan. Ito ay isang panghabang buhay na proseso. Ang isang tunay na matagumpay na tao ay laging may kuryosidad, handa siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, mula sa ibang tao, at mula sa mga bagong karanasan. Marami ang natatakot sa pagbabago, ngunit tandaan, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Kung nais mong magtagumpay, kailangan mong patuloy na mag-aral, mag-adapt, at palawakin ang iyong kaalaman. Hindi natin malalaman ang lahat, ngunit ang kahandaang matuto ang magbibigay sa atin ng kalamangan sa buhay. Kaya ngayong araw, itanong mo sa iyong sarili, ano ang mga dapat kong pag-aralan upang maging mas mabuting tao, mas mahusay sa aking trabaho, at mas handa sa hinaharap? Ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi mananakaw ni numan, kaya patuloy tayong magpakahusay. Ikatlong batas. Masigasig na pagsisikap. Maraming tao ang nangangarap ng tagumpay, ngunit hindi lahat ay handang paghirapan ito. Simple lang naman, alam natin na ang tamad ay hindi unlad. Sabi sa Kawikaan 10:4, ang tamad ay nagdudulot ng kahirapan, ngunit ang masipag ay magpapayaman. Hindi instant ang tagumpay. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga at disiplina. Magsimula ka sa maliit, magpursige, at makikita mo ang bunga ng iyong pagsisikap sa tamang panahon. Ang tunay na kasipagan ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho ng mahabang oras, kundi tungkol sa matalinong pagsisikap. Alamin ang tamang direksyon, gawin ang tamang hakbang, at magpatuloy kahit may mga pagsubok. Ang sipag ay walang saysay kung hindi ito ginagabayan ng katalinuhan. Huwag lamang magpakapagod, siguraduhin mong ang iyong pagsisikap ay may tamang direksyon upang hindi masayang ang iyong oras at lakas. Madalas nating marinig ang kasabihang, no pain, no gain. Totoo ito sa anumang aspeto ng buhay. Ang mga taong tunay na nagtatagumpay ay hindi natatakot sa hirap. Nakikita nila ang pagsisikap bilang puhunan, hindi pasanin. Huwag matakot sa pagkabigo. Ang pagkakamali ay bahagi ng proseso ng tagumpay. Kapag ikaw ay nabigo, gamitin ito bilang aral upang mas gumaling pa.
ang matinding pagsubok ay maaaring maging daan sa pinakadakilang tagumpay mo. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ako ba ay masigasig na nagsisikap upang makamit ang aking mga pangarap? Kung hindi, ano ang maaari kong gawin upang mapabuti ang aking trabaho, disiplina, at pananaw? Ang tagumpay ay hindi ibinibigay, ito ay pinaghihirapan. Ika-4 na batas, kalusugan at lakas ng katawan. Mahalaga ang kalusugan sa tagumpay. Paano mo matutupad ang iyong mga pangarap kung madalas kang may sakit? Sabi sa unang Korinto 6:19-20, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang isang malusog na katawan ay nagbibigay ng enerhiya upang magtrabaho, mag-isip ng malinaw, at mas mapakinabangan ang mga biyaya ng Diyos. Kumain ng tama, mag-ehersisyo, at magpahinga ng sapat. Marami ang nagsisikap para yumaman, ngunit napapabayaan ang kanilang kalusugan. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati sa kakayahang ma-enjoy ang iyong tagumpay ng may maayos na pangangatawan. Ang ating katawan ay isang instrumento na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung nais nating magtagumpay, kailangan nating alagaan ito. Ang isang malusog na katawan ay isang puhunan para sa mas masaganang kinabukasan. Kapag mahina ang katawan, mahina rin ang ating kakayahang magtrabaho at magpursige. Ang pangarap ay hindi maisasakatuparan kung lagi kang may karamdaman o kulang sa enerhiya. Tandaan, ang disiplina sa pagkain, pag-ehersisyo, at sapat na tulog ay kasing halaga ng disiplina sa trabaho at buhay pinansyal. Sa ating panahon ngayon, marami ang nalululong sa stress, fast food, at kawalan ng ehersisyo. Ngunit ang tunay na matagumpay na tao ay iniingatan ang kanyang katawan dahil alam niyang ito ang pinakamahalagang puhunan upang magpatuloy sa laban ng buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto sa iyong kalusugan, pero dapat mong simulang gawin ang maliliit na hakbang. Simulan sa balanseng pagkain, maglaan ng oras para sa paggalaw, at siguraduhing nakakakuha ng sapat na pahinga. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa hinaharap. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang maaari kong gawin upang mas mapangalagaan ang aking katawan? Ano ang isang simpleng pagbabago na maaari kong simulan ngayon? Dahil ang iyong pangarap ay walang halaga kung hindi mo ito mararanasan dahil sa mahinang kalusugan. Maging mabuting katiwala ng katawan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ika-5 batas. Kakayahang maging malikhain at mapamaraan o tinatawag sa English na resourcefulness. Sa buhay, hindi palaging perpekto ang sitwasyon. Minsan, kulang ang pera, kaalaman, o oportunidad. Ngunit ang mga matagumpay na tao ay hindi sumusuko sa harap ng limitasyon, they find a way, ika nga. Sabi sa Kawikaan 16:3, ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawain, at itatatag ang iyong mga panukala. Ang pagiging mapamaraan ay kakayahang makahanap ng solusyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang isang tunay na matalino at matagumpay na tao ay hindi basta sumusuko sa harap ng problema, bagkus naghahanap siya ng paraan upang malagpasan ito. Madalas nating marinig ang salitang walang imposible. At totoo ito para sa mga taong may kakayahang mag-isip ng paraan upang makamit ang kanilang layunin. Kung wala kang sapat na kaalaman, mag-aral ka. Kung wala kang sapat na puhunan, maghanap ka ng alternatibo. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang pigilan ka ng iyong limitasyon.
Kapag ang isang tao ay may kakayahang maging malikhain at mapamaraan, nagiging mas madaling masungkit ang tagumpay. Sa halip na magreklamo sa kakulangan, hinahanap nila ang paraan upang mapunan ito. Ang kakayahang ito ang nagtatakda ng kaibahan sa pagitan ng isang nabibigo at isang nagtatagumpay. Makikita natin ito sa maraming matagumpay na negosyante at leader sa kasaysayan. Ang ilan sa kanila ay nagsimula sa wala. Walang yaman, walang suporta, at walang koneksyon. Ngunit sa kanilang pagiging mapamaraan, natutunan nilang gamitin ang anumang meron sila upang makarating sa kanilang pangarap. Kapag may nais kang marating, huwag mong hayaang pigilan ka ng mga hadlang. Ang isang tunay na matalinong tao ay hindi naghahanap ng dahilan para sumuko, kundi naghahanap ng paraan upang magtagumpay. Kaya sa susunod na maranasan mo ang isang pagsubok, sa halip na sumuko, itanong mo sa sarili mo, ano ang pwede kong gawin? Ano ang iba pang paraan? Tandaan, ang tagumpay ay hindi para sa mga sumusuko, kundi sa mga handang mag-isip ng solusyon sa bawat hamon ng buhay. Kung matutunan mong maging mapamaraan, ikaw ay magiging handa sa anumang pagsubok na darating. Ika-6 na batas. Pagpupursige at hindi pagsuko, o tinatawag sa English na perseverance. Isa sa pinakamalaking hadlang sa tagumpay ay ang pagsuko bago pa man makamit ang layunin. Ang tunay na matagumpay na tao ay hindi natatakot sa kabiguan, bagkus ginagamit ito bilang aral. Sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ang mga taong umabot sa rurok ng tagumpay ay yaong hindi tumigil sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo. Hindi lahat ng bagay ay makukuha ng madali, ngunit ang tiyaga at pagpupursige ay nagbibigay ng gantimpala sa tamang panahon. Isipin mo ang isang magsasakang nagtatanim. Hindi niya agad makikita ang bunga ng kanyang paghihirap sa loob ng isang araw o isang linggo. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at sipag, tiyak na darating ang panahon ng pag-aani. Ganyan din ang buhay, ang sipag at tiyaga mo ngayon ay magbubunga ng tagumpay sa hinaharap. Sa ating paglalakbay patungo sa tagumpay, madalas tayong makakaranas ng pagkabigo. Ngunit tandaan, ang mga matagumpay na tao ay yaong patuloy na bumabangon matapos matumba. Ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi isang hakbang patungo sa mas matibay na pundasyon ng tagumpay. Kung susuriin natin ang mga kwento ng mga matagumpay na negosyante, inventor, at leader, makikita natin na karamihan sa kanila ay dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit hindi sila tumigil. Patuloy silang nagsumikap, nag-aral mula sa kanilang pagkakamali, at sa huli, nakamit nila ang kanilang mga pangarap. Sa ating sariling buhay, kailangan nating tanungin ang ating sarili, ako ba ay sumusuko sa unang senyales ng kabiguan? O ginagamit ko ba ito bilang hakbang patungo sa mas matibay na disiplina at determinasyon? Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa isang pagsubok, kundi sa paulit-ulit na pagsisikap at pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw. Kung may pangarap ka, kapit lang. Ang tunay na tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. Tandaan, ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit maliit, ay isang hakbang palapit sa katuparan ng iyong pangarap. Ika-7 batas. Pag-asa at pagtitiwala sa Diyos o tinatawag sa English na dependence on God. Marami ang nagtatangkang magtagumpay sa sariling lakas lamang, ngunit ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa.
Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa anumang pagsisikap natin sa buhay, darating ang mga pagsubok. Hindi natin laging kontrolado ang mga pangyayari, ngunit may isang tiyak na sandigan. Ang Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos, at ito rin ang tunay na susi ng tagumpay. Kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga plano sa Diyos, binibigyan niya tayo ng gabay, direksyon, at lakas upang maabot ang ating mga pangarap. Maraming beses tayong makakaranas ng pagkabigo, ngunit kung tayo ay mananalig, makikita natin na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may layunin at bahagi ng Kanyang mas malaking plano. Sa Biblia, maraming kwento ng mga taong nagtagumpay hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Si Moises ay inalipusta, ngunit pinangunahan niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Si David ay isang hamak na pastol, ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naging isang makapangyarihang hari. Kung kaya nilang magtagumpay sa pamamagitan ng pananalig, kayang-kaya rin natin. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o tagumpay sa mundo. Ang pinakamahalagang tagumpay ay ang paglalakad sa tamang landas na inilaan ng Diyos para sa atin. Ano ang halaga ng kayamanan at kasikatan kung wala kang kapayapaan sa iyong puso? Kaya tanungin mo ang iyong sarili, nagtitiwala ba ako sa Diyos sa aking paglalakbay patungo sa tagumpay? Inaanyayahan ba siya sa aking mga plano? Dahil kapag inuna natin siya sa ating buhay, hindi lamang tagumpay ang ating makakamit, kundi isang buhay na puno ng kahulugan, kapayapaan, at walang hanggang pagpapala. Ang tagumpay ay hindi isang aksidente. Ito ay resulta ng tamang desisyon, pagsisikap, at pananampalataya sa Diyos. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon. Panoorin din ang aming video na 10 tips para yumaman, mga lihim na galing mismo sa Biblia, o kaya ang panalangin para sa pinansyal na tagumpay, kasaganaan. Sama-sama nating maranasan ang tunay na tagumpay na may basbas ng Diyos.